yung iba sa inyo guys, parang makakatanggap kayo ng news na hindi masyadong kagandahan. This is heartbreaking for some of you, especially kung meron kayong ine-expect. So let's say for example, nag-a-apply ka ng trabaho, ine-expect matawagan ka, pero imbis na matanggap ka sa trabaho, parang kabaligtaran, kumbaga parang sorry letter yung matatanggap mo or rejection, ganyan, na parang sasabihin na thank you for your application, however, ganyan, parang ibang candidate yung mapipili kaysa sa inyo, mga kapiksi. Pero I'm also sensing na parang hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong May 16 to 30 para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong gabay para ngayong May 16 to 30. We have dreams. Wow. Meron din tayong connection. Okay. And another message, guys, is epiphany. Alright. So unahin natin tong dreams, mga kapiksi. Ito, guys, dalawa yung ibig sabihin nito. Unang-una, pay attention sa mga dreams nyo, no? Sa mga napapanaginipan nyo, because sometimes may mga mensahe yan, kaya nga merong mga sometimes merong mga ibig sabihin, di ba? Yung mga panaginip, may mga nakikita tayo dyan, may mga sinisimbolo yan, mga kapiksi, tapos na-experience natin siya sa ating physical reality. So you have to pay attention to your dreams. Sometimes kasi may mga tao na hindi sila vivid dreamer, no? Ako kasi, for example, ako, vivid dreamer ako, guys. Kahit anong mapanaginipan ko, pagkagising ko, natatandaan ko lahat ng napapanaginipan ko, pati yung itsura, yung detalye. Let's say, for example, nanaginip ako ng tubig dagat or tubig, ganyan. Alam ko kung anong kulay, alam ko yung itsura, alam ko yung feeling, yung mga ganun, no? Whereas, meron namang ibang tao na pagkagising nila, hindi talaga nila natatandaan kung ano yung mga panaginip nila. So, pagka ganun, syempre, wala naman kayong choice, mga kapiksi, kasi hindi nyo natatandaan. But, just in case na natatandaan nyo yung mga panaginip nyo, guys, subukan nyong i-search nyo yung mga meanings nyan, kasi baka merong mga mensahe na nais iparating sa inyo ang inyong mga anghel gabay, okay? And then, another one is katuparan ng mga pangarap nyo, guys. This is a very significant message na maaring may mga pangarap kayong matupad, no? Or kung hindi man siya completely natutupad, nandun na kayo sa proseso na unti-unti nyong matutupad yung mga pangarap nyo, Pisces. Okay, so i-mind nyo na yan, guys. Mind dreams coming true, mind pangarap yan, para talagang ma-experience nyo siya sa inyong physical reality. And then connection, mga kapiksi, kailangan nating alagaan, no? Or parang sinasabi sa inyo, guys, na alagaan nyo yung connection nyo with other people, sa mga tao sa paligid nyo. Hindi lang sa mga tao, guys, even sa environment, no? Especially nowadays, guys, kung napapansin nyo, parang iba iba na yung panahon ngayon kumpara dati. So this may be the voice of our Mother Earth, no, para tulungan natin siya. So whatever we can do as an individual, kung ano yung pwede natin gawing tulong, dahil tayo ay nakatira sa Mother Earth, dapat alagaan din natin, mga kapiksi, para hindi tuluyang masira yung ating tahanan. Okay? And then epiphany, ito, guys, all along nasa nyo yung kasagutan, all along, pero parang hindi nyo nare-realize until one day magising na lang kayo. So baka ito na yung one day na yon, mga kapiksi, ngayong May 16 to 30, na magising na lang kayo, naintindihan nyo na kung ba't nangyayari sa inyo yung mga bagay na yan,
nagkakaroon na kayo ng deep understanding, naiintindihan nyo na yung mga lessons, because sometimes may mga paulit-ulit na bagay na nangyayari sa atin, hindi natin maintindihan as to why things are happening to us, diba? Until one day, one time, magising na lang tayo. Okay, ito pala yung ibig sabihin nun. Okay, ito pala yung dapat kong gawin. Okay, so yung iba sa nyo guys, baka ito na yung one day nyo na nare-realize nyo na all along nandyan lang pala yung sagot. Andyan lang pala, nasa sa inyo lang pala kung bakit nangyayari sa inyo yung mga bagay na yan and kung paano nyo malulutusan yung mga problema nyo mga kapiksi. Okay? Alright, so i-mind nyo din yan guys, mind mga kalutasan ng mga problema, mind solusyon, ganyan. Mind katapusan ng problema, yan. Okay? Alright, so tingnan natin yung ganap sa buhay mo guys. Ngayong May 16 to 30, shuffle ko to. Habang sinishuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda niyan mga kapiksi, and meron din tayong mga promo ngayong May. Pwede kayong mamili guys kung gusto niyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman ay 200 pesos na discount. So mag-avail na kayo guys until May 30 yan, and meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Pisces guys, kayo ay na-represent ng King of Cups sa ating spread. Ito'y positive and this is more on negative energy mga kapiksi, no? Kasi for some of you, by the way, may lumabas din dito na water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you, pwedeng may ganyan ka sa inyong natal chart, or you may be dealing with another water sign. Yung iba sa inyo guys, parang makakatanggap kayo ng news na hindi masyadong kagandahan. This is heartbreaking for some of you, especially kung meron kayong ine-expect. So let's say for example, nag-a-apply ka ng trabaho, ina-expect matawagan ka, pero imbis na matanggap ka sa trabaho, parang kabaligtaran, kumbaga parang sorry letter yung matatanggap mo or rejection, ganyan, na parang sasabihin na thank you for your application, however, ganyan, parang ibang candidate yung mapipili kaysa sa inyo mga kapiksi. Pero I'm also sensing na parang malungkot kayo, but at the same time masaya, kasi parang hindi kayo masyadong, parang nagdadalawang isip kayo dun sa ina-applyan nyo, ganyan. So, kumbaga parang hindi din naman buo sa loob nyo or bukal sa loob nyo yung ginawa nyo pag-a-apply dyan sa work na yan. So, it can be a blessing in disguise as well, na parang okay, na-reject ka dyan sa work na yan, pero wag kang mag-alala kasi hindi naman talaga yan yung para sa'yo. So, mag-apply ka pa rin sa iba until mahanap mo talaga kung ano yung para sa'yo. Okay? Kasi sometimes, yung mga ganon, no, nililid tayo ni universe para hindi ka mapunta sa pangit na kumpanya. Kasi baka mamaya natanggap ka dun sa kumpanya na yun, tapos yung kumpanya pala na yun toxic, malaki nga magbigay ng trabaho pero panay OT naman, tapos toxic pa yung mga boss, ganyan. So sometimes parang makakabuti rin yun sa iyo na hindi ka natanggap dyan, and then hanap ka ulit ng ibang trabaho. Baka yung next na company na applyan mo is mas mabuti na yung kumbaga yung package, yung scenario para sa'yo, something na deserve mo talaga. Okay, so yung iba sa inyo medyo maiiyak kayo ng konti, very very slight,
Pero just persist mga kapiksi, especially guys dun sa mga naghahanap ng trabaho, kasi feeling ko kayo yung impacted na to mga kapiksi. So hanap lang ng hanap. Yung iba parang medyo magkakaroon kayo ng konting problema naman sa documents nyo, ganyan. I'm sensing requirements, no? So baka merong requirements yan na parang lack yung requirements mo, kaya hindi kayo nakapasa, or probably dahilan kung ba't hindi kayo nakapasa. So try until you succeed mga kapiksi. Hanap-hanap lang ulit kayo sa iba until makita nyo yung trabaho na para sa inyo mga kapiksi. So meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ayan, so makikita natin na for some of you medyo manghihina, no, yung inyong confidence level. Parang dadating yung time na questioning nyo, bakit hindi ako natatanggap sa trabaho, hindi ba ako magaling, yung mga ganun. You have to understand it's not about you mga kapiksi, but it's about your belief, your perception. Kailangan unang-unang i-develop mo yung self-confidence mo, no? Kasi iba yung confidence guys, no? Nagre-reflect yan sa buong pagkatao mo, and nakikita yan ng mga nag-i-interview sa inyo guys. So kailangan sa mga nakaka-resonate, no, na talagang mga nag-a-apply, naghahanap na mapagkakakitaan, i-develop nyo yung self-confidence nyo mga kapigsi. Kasi yun yung, kumbaga, believe in yourself, no? Kasi yun yung number 1 na pambenta mo, mga kapiksi. And ganun din kung, let's say for example, di ka naman nag-apply ng trabaho, nagtitinda ka, ganyan, sales agent ka or what, kailangan mo rin yung confidence guys, no? Kailangan i-build mo yon, yung skill, di ba? Yung confident kang makipag-usap sa kliyente, confident ka na kasi merong iba mahiyain, or parang hindi sila confident na, let's say for example, nagbebenta sila ng lupa pero hindi sila confident sa pakikipag-usap, ganyan. So you have to build your skill, your fundamental skills mga kapiksi, para talaga yung iba sa nyo guys, kasi parang medyo nag-i-spiral kayo sa kanigahan kasi nakikita natin yung pagiging masipag nyo mga kapiksi, pero parang nasasayang yung kasipagan nyo kasi yung iba sa inyo nag-overthink kayo. So stop overthinking Pisces, kasi yung sa iba yun yung nagiging cause ng failure nyo. So you have to understand na fear is a mind killer. Fear is the mind killer. It's a little death, no, that brings obliteration. Kakanood ko lang ng Dune. Sobrang gustong-gusto ko talaga yung movie na yun. Pasensya na kayo mga kapiksi, pero ang dami yung lessons na matutunan doon. Anyway, yeah, so kailangan nyong ma-overcome yung inyong fears mga kapiksi, yung self-doubt nyo, para maging maganda din yung takbo ng buhay nyo, Pisces. Alright? Okay, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan guys. Ito yung ating mga pampaswerte, subliminal, pakinggan nyo para maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.